Nako, ang hilig-hilig talaga ng mga bata dito sa ice cream. Kaya itong ating gagawin, ito na yung ating pang 6 at 7 flavor ng ating homemade ice cream. Itong mga flavor na to, nako, talagang magugustuhan to ng mga chikiting nyo at syempre, pwedeng-pwede nyo ring ipang negosyo. Magandang araw, pakipusuan na po itong ating ice cream recipes at baka hindi ka pa nakalike sa ating page, pakifollow na rin po, salamat. So, itong flavor na caramel ang ating uunahin. Dito sa ating saucepan ay naglagay lang ako ng 1 cup ng granulated sugar. Pwede pong yung puting-puti ang gamitin nyo. Then, imemelt lang po natin to. Huwag nating haluin ng sandok. Hayaan lang po natin sa mahinang apoy na dahan-dahan na matunaw itong ating sugar. At kapag completely tunaw na po yan, alisin muna natin sa apoy. Then, lagyan natin ng 1 cup ng tubig. Then, after nating mailagay yung tubig, haluin po natin. Saka natin ngayon ibalik sa apoy. So, hayaan natin kumuluto. Tsaka tayo ngayon maglalagay ng 1 tablespoon ng glutinous rice flour or cornstarch na dinosolve sa tubig para lumapot itong ating caramel. So, dahil ito nga po ay easy recipe lang, kaya ganito na po yung pinakamabilis na paraan para makapagawa ng caramel sauce. Nag-add nga rin pala ako ng isang kurot na asin at yung ganito kalapot, saktong-sakto na to. Ang susunod nating gagawin, meron tayo ritong chilled na bowl at syempre itong ating isang all-purpose cream na chilled din po. Importante na ito ay ilagay natin sa rep ng 24 hours or kung nagmamadali naman tayo, ilagay natin sa freezer ng 2 oras bago natin i-whip para dumoble yung dami niya. And just in case hindi po dumami ng ganito, pwede nyo yung ibalik sa freezer ng 30 minutes, then i-whip nyo po uli. So ito hindi pa sobrang lamig nitong caramel ko, pero dapat po palamigin nyo ng malamig muna ha. Ihahalo ko na to ngayon dito sa aking winip na cream. Bali, 3/4 ng caramel yung nilagay ko rito sa ating cream mixture. Then, yung 1/4 ilalagay natin yan later on sa toppings. Sa totoo lang, hindi naman palaging nakakatipid ang DIY ice cream. Pero hindi ba ang sarap sa pakiramdam kapag ikaw mismo yung gagawa ng ice cream na ipapakain mo sa pamilya mo? Hindi ba mas nakakatuwa at yun talaga yung best part? Kaya ito, mag-proceed naman tayo sa ating isa pang flavor. Ito ay ube. Nako, napakadali lang po talagang gawin ito at ayan nga, tumatahol-tahol pa ang mga aso. So same din, iwi-whip natin yung ating all-purpose cream. At dahil ito nga ay easy recipe lang, kaya ang gagamitin ko po rito ay ube flavor na condensed milk. Bali 3/4 yung nilagay ko ng malaking lata. I-adjust nyo na lang po yung sweetness. Dito pwede kayong maglagay ng halaya para mas lalong masarap at lasang-lasa yung ube. So after nating ma-whip, ito po ay optional lang. Maglalagay tayo ng 5 piraso ng pita na biscuits para naman may konting alat na to. At syempre, dahil ito nga ay ube cheese, kaya maglalagay rin tayo ng cheese na hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Then haluin pa natin ng isang ulit. And then okay na, ito na, ready na yung ating ube flavor ice cream. At dito, dahil ito po ay pangkain lang naman namin sa bahay, kaya pagsasamahin ko na dito sa malaking container. Pwede rin namang ilagay nyo to sa mga separate na container at pwede rin sa mga small cups kung gagawin nyo tong pang negosyo. Then ito, nilagay ko na yung natira pa natin na caramel sauce at ito po pwede rin naman kayong mag-add pa ng cheese. So ito, i-freezer natin overnight or kahit 8 oras. O diba, konting ingredients, ganun lang kadali yung proseso. Tapos meron ka ng napakasarap na ice cream na pwede nyong pan-dessert, pwede mong ipang negosyo. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung ating ice cream. Napaka-creamy, malambot dahil ito po hindi natin hinaluan ng tubig. So dito yung mga ingredients na ginamit natin ay ilalagay natin sa dulo ng video. Pakilagay na rin sa comment section kung saang lugar ka nanonood ngayon at kung ano ba ang paborito mong flavor ng ice cream. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayong muli sa susunod na video. Bye-bye!